mga gagabay, magandang umaga, ay magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasya walang hanggan. Mga kagabay, ano ba ang dasal? Ano ba ang panalangin para sa atin? Alam nyo, ang pagdadasal ay isang pakikipag-usap, isang pakipag-ugnayan sa Diyos. A communion with God. At ang pagdadasal, maaring sa pamagitan ng buka, sa pagsasalita. Ngunit, maaari rin tayong magdasal na iiyak lang tayo, wala, ibubulong na lamang ng ating mga puso sa Diyos ang ating kahilingan. Sapagkat sa ating pagdadasal, may kahilingan tayo sa Diyos. 4, ang talagang dahilan kung bakit kailangan natin ang manalangin. Kung bakit kailangan natin ang magdasal. Upang sambahin ang Diyos, upang dakilain ang Diyos, upang hihiling tayo sa Diyos, upang hingi tayo ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala, at upang magpapatawad tayo sa mga nagkakasala sa atin. Kaya nga, sa panahon ni Jesus, nang sinabi sa kanya ng kanyang mga disipulo, kasi si Jesus sa kanyang panahon, napakamadasalin sa Ama. Akyat sa bundok, magdamag, mula sa hapon hanggang sa magdamag, nagdadasal. Laging nagdadasal. Bago gawin ang kanyang dapat gawin, nagdadasal. Anong ginawa? Nung tinatag niya ang Eucharistia, kinuha niya yung tinapay, nagdasal muna, nanalangin sa Ama. Ganyan si Jesus. So ganyan ang pagdarasal. Kaya, ang sinabi sa kanya, Panginoon, turuan mo kami magdasal. At anong sinabi ni Jesus? Ganito ang tamang pagdasal. Ama namin. Ama namin. Alam naman natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Isang pagdadakila, isang pagkilala. Sambahin ang ngalan mo, isang pagsasamba. At kahilingan, bigyan mo po kami ngayon sa aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At ilayo mo kami sa mga masasama. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At ilayo mo kami sa lahat ng masama. Iyan ang simpleng pagdasal. Ngayon, kailangan sa ating panalangin, sa ating pagdarasal, mayroon tayong pagtitiwala. Kahit hindi pa natin natatanggap, magpapasalamat na tayo sa Diyos. Mayroong isang religious, isang pari, na nung minsan umatin tayo sa isang Life in the Spirit seminar, siyang nagtutok. Paborito nating magsasalita ang paring ito. Isang Dominican priest. Kilala rito. Napakagaling. Isa ito sa kanyang mga kwento. Ang tungkol sa isang anak na 5 na ang kapatid. At hirap na hirap sila sa buhay. Isang kahig, isang tuka. Minsan, kahig ng kahig, walang tinutuka. Ang batang ito ay, kung hindi tayo nagkakamili, nasa high school na, siya ang panganay sa 5 magkapatid.
At isang gabi, matulog na sana siya. Narinig niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap. Ang sabi ng kanyang ama, "Nanay, paano ito? Ilang linggo na lamang lalabas na, isisilang na ang ating pang-anim na anak. Hirap na tayo. Paano, anong mangyayari sa ating baby? Sa ating magiging anak? Wala pa tayong nakahandang damit. Wala pa tayong pera. Magkasakit, bibigyan. Ano ang mangyayari sa ating anak?" Ito ay tumanim na itanim sa isip ng bata, ng panganay. Kaya isang Lunes na siya ay papasok sa school. Malapit na siya sa kanyang school. Nakita niya yung nagtitinda ng balon. Yung balon na lumilipad pa itaas. May naisip ang bata. Yung kanyang kaisa-isang baon, siguro 20 centavos o something. Yun lang kanyang baon. Naglalakad ng alag siya. Tinitiis na lang niya ang paglalakad. Pero binili niya ng balon. May naisip ang bata. Sapagkat ang batang ito ay hinubog ng kanyang ina sa kabila ng kahirapan na magiging madasalin. So nakaisip ng mga ng bata. Umupo siya sa likuran ng kanyang paaralan at gumawa ng isang sulat na nakapangalan sa Diyos. Sabi niya, "Dear God, naniwala po ako sa iyo. Naniwala po ako sa dasal. Lalabas isisilang ng aking pang-anim na panglimang kapatid. Wala siyang damit. Giginawin siya. Magkasakit, mamamatay. Then Lord, gawan mo ng paraan. At maraming salamat." Lagyan na ng kanyang address. Idiklop niya ng mabuti ang kanyang sulat at inagay niya ito sa balon o sa lobo at kanya nang binalipad. Isang umaga, biglang may huminto sa tapat ng kanilang bahay ang isang jeep at bumaba ang isang kagalang-galang na tabi nating matandang babae. At hinahanap siya at tuwang-tuwa nung siya ay nakita. Ibinaba ng dalawang lalaki ang mga nasa loob ng jeep. Mga kagamitan ng bata, mga damit na puro bago, mga gamot para sa bata, mga tulong gamot para sa ina na magsilang ng sanggol. Lahat-lahat. At magkasama pang 20,000 cash. At ito ang naging kwento ng matandang babae ayon sa paring nag-talk. Na habang naglilinis daw siya ng kanilang hardin, may isang balon na bumagsak. Ibig sabihin yung balon, wala ng hangin. Bumagsak at doon mismo sa kanyang harapan. At parang napatingin siya doon sa envelope na maliit. At nakita niya isang sulat na may nakasulat nga, "Dear God," sa harapan. So, inalam niya kung saan ang address na nandoon. At ito nga ang naging bunga. Ito, ayon sa nasabing religious priest, talagang totoo ang pangyayaring ito. At ito ay nagpapatunay na kung sa ating pagdarasal, tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, ang Diyos gagawa ng paraan. Bakit? Pumasok sa isip ng bata na bumili ng balon, lagyan ng sulat ang balon at paliparin. Sapagkat siya ay naniniwala ng Diyos ay nasa kalawakan at nasa lahat ng lugar. Matibay ang kanyang pananalig, taimtim ang kanyang pagdarasal, at siya ay humiling. Ganon din ang mangyayari sa atin. Sana magiging aral sa atin ang pagdasal at paghiling ng naturang bata.